Rosalinda. Iha, kailangan gumawa ka ng paraan. Kontrolin mo ang sarili mo. Sinusubukan ka na nilang tulungan. Hindi ka sasaktan ng mga doktor at nurse dito. Subukan mong kumalma, Rosalinda. Tatanggalin nila yan kung aayos ka. Hindi ka komportable, tama? Galit ka ba, ha? Kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Ay, Rosalinda. Magpagaling ka kaagad, ha? Para maiuwi ka namin sa bahay. Ikaw may gawa. Ibalik niyo ang anak ko. Hindi niya tayo kilala, tita. Diyos ko. Ano ba ang nangyayari? Pakiusap. Nasaan na siya? Saan niyo siya dinala? Ibalik niyo siya sa akin! Akin na siya! Kinuha niyo siya sa akin! Ibalik niyo siya sa akin! Saan niyo dinala ang anak ko? Si Erica! Ibalik niyo siya sa akin! Ibalik niyo siya sa akin! Nasaan na siya? Kinuha niyo ang anak ko! Hulihin niyo siya! Hulihin niyo siya! Pakiusap! Nakikiusap ako! Kung ganun ginawa yun ng tita mo, siya ba ang totoong ina ni Rosalinda? Wala siyang sinabi sa akin tungkol doon para protektahan niya. Pero nalaman ng mama ni Fernando Jose ang lahat-lahat. At ako ganito pa rin kung sino lang at walang silbi tulad ng ibang tao. Ba't hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito dati? Akala ko hindi kailangan yon. Pero ngayon alam mo na, meron akong tita na dating kriminal. Hindi naman yun kailangang ipagmalaki, di ba? Hindi na yun mahalaga ngayon. Ang mas nakakapag-alala, naghiwalay si Fernando Jose at Rosalinda. Ay. Nasa ospital siya ngayon at nawawala ang anak niya. Paano mo mawawala ang bata dun? Akin na, senyor. Bakit kaya niya iniwan ng bata? Alam ko na isang krimen na iwan ng ina niyang ganitong kabata. Kung mahal lang nila siya. Pero hindi eh. Ay, ang cute niya, hindi ba, Senyor Alfredo? Sa tingin niyo ba, dapat siyang ibalik dun sa mama niya? Oo, dapat lang. Alcira, may ipapagawa ko sa'yo. Kumusta si Rosalinda? Ano nangyari, Lucy? Ba't umiiyak si Lucy? Ano nangyari? Nabaliw na si Rosalinda. Nabaliw? Paano nabaliw, ha? Dahil sa nangyari. Yung bata, nakita na, kasama na ba niya? Hindi. Wala sa kanya ang bata. Pero nireport na namin sa mga pulis. Oo, naiintindihan ko. Hindi ko alam kung umalis na siya dito kasama ang bata o umalis na sila dun sa apartment na kasama ang bata. Oo, pakiusap, balitaan mo ko lagi. Sana mahanap nila agad siya. Maraming salamat. Sige. Kailangan niyo maging mahinahon at kontrolin ang sarili niyo, senyora. Dahil baka hindi lang isang nurse ang kailanganin natin. Sa tingin niyo ba magagawa niya pang gumaling? Masyado pang maaga para masabi. Sinabi ko na yun. Maaaring naapektuhan ang pag-iisip niya dahil sa emotional shock dahil sa nangyari sa kanya. At wala na akong magawa.
Hindi ko siya matulungan. Gagawin namin ang lahat ng kaya hanggat maaari. Naghahanap na ako ng psychiatrist na titingin sa kanya bukas. Nakita niyo ba ang bata? Tumawag na ako sa pulis kanina. At wala pa silang balik. Kailangan niyo siyang mahanap. Kung may babalik ang anak niya, baka gumaling siya kaagad. Sa tingin niyo, Doktor? Pero sa lalong madaling panahon, dahil kung tuluyan na talagang masisira ang buong pag-iisip niya, lahat magiging imposible. Erika. Anak ko. Anak ko. Erika. Erika. Alam niyo po ba ang address na to? Doon. Kumanang ka doon. Doon. Maraming salamat po. Sige. Nakakatakot! Parang naging halimaw si Rosalinda. Sumisigaw, nagwawala, mga ngalmot. Hirap na hirap ang mga doktor at nurse na pigilan ang pagwawala niya. Naku, huwag mo nang sabihin. Hanggang kailangan siyang suotan ng straight jacket Ay, Diyos ko, pambihira. Nagsisisigaw siya at gusto niya maibalik ang anak niya. Ay, nasa na kaya ang bata ngayon, Diyos ko. Baka makita na lang yun na walang buhay. Tumahimik ka, Zoila. Minsan talaga yung bunganga mo, walang preno. Ay, ako na. Diyan na lang kayo. Anong kailangan mo, Iha? Hinahanap ko po ang kamag-anak ni Senyora Rosalinda. Ako ang kapatid niya. Oo, siya. Ako si Alcira. Nagtatrabaho sa mga Altamirano del Castillo. May pinasasabi sa inyo si Senyor Alfredo del Castillo. Ano daw yun? Pinasasabi ni Senyor sa inyo na nandun ang anak ni Senyora Rosalinda. Nandun ang bata kay Senyora Valeria. Sigurado ka? Nakita mo talaga siya? Opo, nakita ko talaga. Buhat-buhat ko siya kanina dahil umiiyak siya at pinatahan Pagpalain ko. ka, Panginoon. Buhay pa ang bata. Sabi sa inyo, buhay pa ang bata. Salamat sa Diyos. At salamat sa'yo dahil sinabi mo sa amin. Sabihin natin kay Rosalinda. Ay, oo, Lucy. Bilisan na natin. Kung gusto nyo, sasama ako sa inyo. Hindi na po, ako na po. Pwede mo ba akong samahan? Saan po? Sa ospital. Nandun si Rosalinda, may sakit siya. Nababaliw na siya dahil nawawala ang anak niya. Sabihin mong ayos lang ang bata. Kailangang ibalik ng masamang babaeng yun ang anak niya. O sige, umalis na tayo ngayon mismo. Aling Zoila, Aling Asuncion, pag dumating si Papa, sabihin niyo nakita na ang bata. Sige, sige. Ay. Tita, Huwag kang maingay. Tinurukan siya ng pampakalma kanina. Tita, nakita na po ang anak ni Rosalinda. Rosalinda. Rosalinda, hindi. Hindi. Anak siya ni Soledad Romero. Anak siya ng babaeng pumatay sa papa mo. Siya ang anak niya. Siya ang anak niya! Sana. Huwag kang umiyak, anak. Saan daw nakita ang bata?
Nasa bahay po ng mga Altamirano. Nandun po kay Senyora Valeria. Kailangan maibalik ng babaeng yun ang bata. Dapat mabawi natin siya. Sigurado ako na may dahilan si Mama para kunin ang bata sa kanya. Hindi ba dapat makialam ka? Anak mo yun. Hindi na. Pero kung talagang kailangan niya ang anak niya, bakit hindi siya ang naghahanap? Nasiraan ng ulo. Wala siyang ibang gusto kundi ang makita ang anak niya. Yun na lang ang pag-asa namin para bumalik siya sa tamang katinuan. Kailangan ni Rosalinda ang anak niya dahil nakadepende dito sa anak niya ang paggaling niya. Kaya, pupuntahan ko siya. Rosalinda